Magandang araw! For today's mini vlog, samahan niyo po akong mag-unbox ng packages from Philippines. Ito nga pala yung mga tinitinda natin na pasabay pabili from our small business. Home base nga pala itong side hustle ko na to. At ang kagandahan dito ay hawak ko ang sariling oras ko. It's gonna be a busy day today, kaya kakailangan na natin ng energy. Kaya samahan niyo ko, tara! Ngayon na nga dumating yung packages natin from DHL. Nagpa-assist na nga ako kay hubby para pick upin yung mga boxes natin. Pero dahil mabait sila kuya, tinulungan nila tayong iakyat ang mga packages natin sa taas. Ito lang yung disadvantage ng nakatira sa apartment ng may hagdan. Kaya tara, umpisahan na nating mag-unbox ng packages. Nag-start nga pala itong small business ko na to nung pandemic. Mahilig talaga ako sa skincare and beauty products. Kaya naman sobrang nag-e-enjoy ako pag na-share ko yung magagandang products na good quality at hihiyang sa skin ng clients natin. Madalas puro beauty products ang pinapadala or pinapabili ng mga clients natin galing sa Pilipinas. Mayroon din mga damit, snacks, mga multivitamins, at skincare items. Hindi nga pala madali ang pag-uumpisa ng small business. Lahat kailangan dumaan sa proseso. It takes a lot of passion, hard work, and dedication. At syempre, 1000% patience. Kailangan mong maging hands-on pag business owner ka. Kailangan mong maging responsive sa mga clients. Establish and build a good relationship with them. At syempre, set healthy boundaries. Ito nga pala yung mga kadalasang items na pinapadala. And so far, ito na yung mga napak natin for today's video. Umextra pa yung pusa kong si Tabi. Medyo tapos na nga tayong mag-organize ng mga orders. Pinak ko na nga isa-isa yung ibang items dahil may mga clients tayong magpipick up ng order today. Ito nga pala yung pamangkin kong si Margo at kinukulit-kulit ako habang nagpapak ako ng items. May urgent shipping request nga pala tayo ngayon kaya ipack na natin. May mga dress nga pala na kasama dito sa package na kakailanganin for birthday photoshoot. Nakakasatisfy nga mag-pack ng orders ng ganito kasi kung ako'y makaka-receive ng ganitong package is na-excite din ako. Ready to drop off na nga pala ang package natin. Pagkatapos nga nating mag-pack ng shipment, may isang client naman ang dumating para mag-pick up ng barley orders. Ganito nga pala ako mag-pack ng mga pick-up orders. I usually put freebies to appreciate the support of our clients. Pagkatapos nga nito, after ma-pick up at mabigay ko sa client yung order niya, ay nagyaya naman ang family ko na magpunta sa lake malapit sa bahay. Nung nakarating na nga kami at syempre hindi mawawala ang picture-picture. Ayan yung sister-in-law ko and yung pamangkin ko na si Margo kanina. Marami nga din palang magagandang tanawin dito sa Canada. Kaya maganda kung minsan gusto mong lumabas, gusto mo lang magpahangin. Pwede kang magpunta sa mga malalapit na lake or park malapit sa location nyo. Kadalasan nga ay walking distance lang ang mga park dito sa Canada. Pero depende pa rin ito sa location. Magluluto nga sana kami ng beef pares sa bahay at mamamalengke pero napagdesisyonan namin kumain na lang muna sa labas. Kasama ko nga pala dito si Papa, si Hubby, si Rons, yung sister-in-law ko, mother ni Margo, and my brother, ang daddy ni Margo. Hindi nga pala nakasama si Mama dahil nasa work siya and my sister. And yung other brother ko nga pala, they live in different city pero malapit lang din sa amin. Minsan kahit magkakasama kami sa bahay, sa weekend lang kami halos nagkaka-time makalabas dahil busy sa work. May times nga noon na nagwo-work ako pag uwi ko galing ng trabaho, tulog na sila and magkikita-kita na lang kami ng gabi. Pagising ko kasi papasok ng work minsan, nakaalis na sila lahat papunta sa work. At dumating na nga pala yung order namin.
kumain kami sa isang Vietnamese restaurant cuisine. Hindi ko na nga na-video yung pagkain namin, kaya ito, after namin kumain, nagkukwentuhan muna dito sa labas sa parking lot. Nang makauwi na nga, we decided na sunduin si Mama. Medyo malayo nga pala ang work ni Mama sa bahay, 1 oras ang kanyang commute. Kaya pag weekend or Sabado nasusundo namin siya kasi day off din namin. 30 minutes drive nga pala ang workplace ni Mama at medyo umuulan-ulan pa. Paiba-iba nga ang weather dito, minsan umuulan, minsan umaaraw. Ang buong week, minsan nag-i-snow. Andito na nga si Mother at may pa-Starbucks pa siya. For the pagod si Mama dahil 11 hours ang shift niya. Kinakamusta ko nga dito kung kamusta ang work ni Mother. Sabi niya okay lang naman daw, hindi naman daw siya masyadong napagod. At hanggang dito na lang muna ang mini vlog natin. Salamat sa panonood. See you on my next vlog. Ano kaya ang next video i-upload ko? Comment down below.